John chapter 3, verse 1 up to verse 21. Okay, muli po nating basahin yung ating teksto tungkol po sa katuruan sa tinatawag na born again. Okay, so verse 1, John chapter 3. May isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa na mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Papaano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan paparoon. Gayon din naman ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Verse 9. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro pa naman kayo ng Israel at hindi niyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, papaano ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung papaanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kinakailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan at maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi na inahalatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi sumasampalataya. Hinatulan sila sapagkat pumarito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw nang sa gayon may nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Okay, so purihin ang Panginoon. So, tatandaan po natin, ang born again ay unang-una, gaya po ng napag-usapan po natin, hindi po ito isang relihiyon lamang. Hindi po ito isang sekta lang. Ano nga po ang born again? Ganito po yan, ano? Napakarami po kasing mga, napakaraming mga pangalan. Okay? Isa-isahin po natin. Ang pinaka-theological na discussion dyan about born again ay tinatawag na regeneration. Bakit po uli regeneration? Kasi regeneration, yung generation kasi kapanganakan. So regeneration, ibig sabihin, ipinanganak kang muli. Okay?
At naiintindihan natin, ayon sa discussion nila Jesus at ni Nicodemo, magkaiba yung kapanganakan sa pisikal at magkaiba yung kapanganakan sa espiritual. So mayroong dalawang kapanganakan. Tayo, ipinanganak tayong lahat dito po sa katawan ni Adan. Kaya nga, naalala nyo nung last week, tinalakay natin yung dalawang Adan. Ang unang Adan, ito yung nag-fall sa kasalanan. Si Adan yung nagdala ng sumpa, kasalanan, at lahat ng kaguluhan sa buhay natin dahil bumagsak sa kasalanan. Yung katawan niya na prone sa sin, yun yung ating katawan ngayon. Iyon yung katawan na ipinanganak ka ng nanay mo. Kaya nandoon yung cycle of sin. By no means ang tao, hindi siya makakawala doon sa cycle of sin. Talagang naging integral part na ng kanyang buhay ang kasalanan. Kaya ang tanong doon, kaya nga ang sabi ni Jesus, lahat ay kinakailangan na ipanganak na muli. Maliban na ipanganak kang muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Kakaintindihan po tayo? Kasi nga, sinful talaga eh. Walang kasalanan na makakapasok sa kaharian ng Panginoon. So, it is totally impossible sa ordinaryong tao. Ang kapanganakan natin sa ikalawa ay kapanganakan sa Espiritu. Okay? Ito, ipinanganak tayo, ang tinaglay nating kapanganakan ay sa langit. Yung una nating kapanganakan, makalupa. Yung ikalawa nating kapanganakan ay makalangit. So, dapat ninyo maintindihan ito. At ito ay tinatawag na spiritual birth. Okay? Kasi, yung makalangit, ay tataglayin natin yung katauhan ng ikalawang Adan. Sino yung ikalawang Adan? Si Jesus, na walang kasalanan. Yung unang Adan, makasalanan. Yung ikalawang Adan, walang kasalanan. Okay, so doon nyo makikita mga kapatid kung gaano kadakila yung ginawa ng Diyos sa atin. Dahil alam ng Diyos na totally we are helpless. We cannot save ourselves. Only God can save us. Okay? So ngayon, kaya nga ang tawag dito ay regeneration or born again or kaya rebirth. Ipinanganak kang muli. Okay? At dahil nga, bakit kinakailangan ng kapanganakan, ikalawang kapanganakan? Kasi nga, yung cycle of sinning na minana natin kay Adan, taglay-taglay natin yun. At kinakailangang mabasag yun. Kinakailangang ma-break yung cycle of sinning. Okay? And then, nung tayo ay pinanganak sa Espiritu, doon lamang tayo, kasi nga na-break na yung power of sin, doon lang tayo nagkaroon ng idea ng tungkol sa Diyos. Tama? Tignan nyo dati, ang sinasamba natin, mga bato. Bulag tayo noon. Alam naman natin bato yun, pero sobra-sobra yung pagpapahalaga natin kahit na sira-sira na yung Diyos-Diyosan, talagang ang taas pa rin ng regard mo, punas-punasan mo pa rin siya. Lagyan mo ng kandila, kahit alam mo may mata na wala nakikita yon, di ba? Alam mo namang walang buhay yun, and yet, pinaniwala ka ng kamalian na Diyos yun. Pero nung na-born again ka, nabuksan ang paningin mo, doon mo lang nakita yung mga error sa buhay. Di ba? Nung na-born again tayo, doon lang tayo nagkaroon ng awareness about God, about the Bible. Doon lang nagkaroon talaga ng ugnayan ang tao at ang Diyos. Kasi ipinanganak ka mismo ng Diyos eh. Ang nagluwal sa iyo, si God. Yung una mong kapanganakan, ang nagluwal sa iyo, yung nanay mo. Minana niya yung kasalanan ni Adan. Okay? So dito ang nagluwal sa iyo, si God mismo. Kaya nga, ito ang tawag dito, miraculous birth. Kaya nga si Jesus, kita ninyo, no? Yung himala, yung conception ni Jesus, yun ay precursor ng regeneration.
Di ba si Maria, isang tao, makasalanan siya eh. Kasi minana din, taglay-taglay din ni Maria, yung makasalanang katawan ni Adan. Nasa kanya rin yung cycle of sin. Tama? So para ma-break yun, it is a miraculous conception. Hindi siya nagalaw, hindi siya bisexual intercourse. Nagsanib ang langit at ang lupa kay Maria. Tama? Sa isang makasalanang katawan, nag-conceive ng bagay na makalangit na walang kasalanan na sa sinapupunan niya. Nang sa ganon, ipapanganak ang Panginoong Yesus na siyang magiging pag-asa ng lahat, na siya yung magiging susi ng regeneration ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. So kung yung kapanganakan ni Jesus ay isang miraculous birth, yung kapanganakan natin ay miraculous birth din. Di ba miraculous yun? Nakaranas kayo ng dakilang himala, no? Alam nyo ba, meron lamang na tatlong mahalagang miracle sa may Biblia. Ang unang miracle ay yung ginawa ang tao mula sa lupa. Isipin mo yun, lupa yun eh. Ang tao, tignan mo, may buto, may skin, komplikado yung kanyang mga nervous system, komplikado yung kanyang brain, di ba? Paano nagkaroon siya ng mga internal organs mula sa lupa? Paano nagkaroon ng buto, skin, laman, buhok, pag-iisip, mula sa alabok? It is a greatest miracle. Tama po ba? Pero alam niyo ba mga kapatid, na yung ating kapanganakan, kung iyon ay tinuturing yung miracle, greatest miracle, yung pagkakalikas sa tao, alam niyo ba yung pagkakalikas sa atin is another greatest miracle. Ang regeneration is greatest miracle. Kayong lahat na nabautismohan kay Jesus ay nakaranas ng isang dakilang himala. Hindi lang nyo lang napansin yun. Ni-recreate ka uli ni God. Kasi patay ka eh. Tama? Patay ka. Wala kang kakayanan. Talagang alam mo ba ganito ang tao, yung sa kanyang kasalanan, alam nyo yung abyss, nahuhulog na siya perpetually. Yung, kunyari ito, nasa etaas ako ng building, ihuhulog ko to. Gaano kaya kabilis ang bagsak nito sa lupa? Kung ako ay nasa 10-story building, o yung mga engineer, kayang computing yan. Yung speed niyan, yung velocity niya, kayang computing nila kung gaano kabilis niyan. Ito lang yon. Paano kaya kung dalawang ganito ang ibabagsak ko sa 10th floor na building? Mas matulin. So, ibig sabihin, mas mabigat yung object na ihuhulog mo, mas mabilis yung pagbalusok niya. Ganyan ang kasalanan ng tao. Mas mabigat yung kasalanan mo, mas mabilis yung pagbulusok mo sa impyerno. Tama? Ngayon, paano ka kung ikaw, Sister Baby, nahulog kang ng ganon, paano ka makakahulagpos doon? Sa tingin mo, by yourself, kaya mo? Nahuhulog kang ganon eh. Di ba? Ang tulin ng pagbulusok mo, depende pa sa bigat ng kasalanan mo. Di ang lalong matulin ganon. Paano ka makakahulagpos doon? Paano maliligtas ang sarili mo? Totally impossibility. A total impossibility yan. So ngayon naiintindihan ninyo kung gaano kadakila yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang ginawa ng Panginoon, in-instance kanyang ganun eh. Kasi by yourself, hindi mo na kayang iligtas sa sarili mo. Siya, inisyatiba niya, wala tayong naiambag sa kaligtasan natin. We are totally helpless. Dapat nyo maintindihan yan. And we are totally passive. Alam niyo ba kung ano yung passive? Inactive. Wala kang participation. Active, ang kabaliktaran niya ay passive. Di ba? Nung ipinanganak ka sa physical, ikaw ba ay active o passive? Ha? Passive. Wala kang kamuang-muang nun eh.
Ni wala ka nga kagustuhan, hindi mo nga ginusto na ipanganak ka eh. Sa ikalawang kapanganakan natin, passive din tayo. Nakakaintindihan tayo. Hindi ikaw ang nagplano ng kapanganakan mo. Si God. Si God din nagplano ng una mong kapanganakan, si God din nagplano ng ikalawang mong kapanganakan. At parehas na wala kang naitulong. Parehas na wala kang naikontribute. Tama? Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin sa dalawang kapanganakan. Amen? It is a miraculous birth. Iniluwal ka mula sa kasalanan patungo sa katuwiran. Ipinanganak ka sa lupa at ipinanganak ka sa langit. Ipinanganak ka ng physical na nanay mo, ipinanganak ka ng Diyos sa Espiritu. Is it a miracle? Miracle ba yon? Kaya wag na kayo maghanap ng miracle, mga kapatid. Nakaranas kayo ng the greatest miracle. Hindi kayang buhayin ni numan ang patay. Pero si God, binuhay niya tayo. Hinangon niya tayo mula sa mga patay. Nabuhay tayo. Kaya wala makapag-question sa ginawa ng Panginoon. Nobody could question yung salvation ng bawat isa. Kasi gawa ni God yun. Hindi yun gawa ng tao, hindi natin gawa yun. Si God ang gumawa nun. Ganun kalaki yung habag niya sa atin. Amen. Ganun kalaki ang habag ng Panginoon sa atin. So ngayon, tignan niyo yung mga pangalan. Born again, regeneration, rebirth, spiritual birth. Ibig sabihin ng spiritual birth, nakakaintindihan tayo, no? Ipinanganak ka, yung ikalawa mong kapanganakan ay sa espiritu. Okay. So kaya nga sabi ni Jesus, iba ang ipinanganak sa laman, iba ang ipinanganak sa espiritu. Huwag kayong mako-confuse dyan. So dito sa mga idea na yan, totally wala namang ano dyan, no? Yung religion na sekta, no? Totally wala. Ang nakakalungkot ngayon, even yung mga born again, ang alam niya, sekta. Ito lahat ng ito ay tumutukol sa ginawa ng Panginoon. Born from above. Kasi nga nasa below ka eh. Nasa lupa tayo below. Ipinanganak ka doon. Kaya nga tayo ay merong tinatawag na heavenly citizenship. Ang citizenship mo sa lupa ay depende kung saan kang bansa ipinanganak. Sa ating case, sa Philippines tayo, we are Filipino citizen. Pero ang lahat ng ipinanganak sa Espiritu ay ipinanganak sa langit. Kayo ay merong tinatawag na heavenly citizenship. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, hindi nyo maintindihan ito unless na kayo ay tumanggap ng Espiritu Santo. Kasi itong ating pinag-uusapan is totally out of this world. Kaya nga, gulong-gulo si Nicodemus eh. Lord, paano mong yayari yun? Guro ka pa man din ng Israel, di mo maintindihan ng itong mga bagay na to. Lahat ay dapat ipanganak na muli. Okay? So, tayo ay pinanganak. Tayo ay meron ng heavenly citizenship. Kayo, kapatid, ang totoong na born again, hindi yung sekta, ay tagalangit na. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations, tagalangit ka na. Be honest. Be honest, tanongin ko kayo, masaya ba kayo sa pinag-uusapan natin? Nakikita nyo ba yung ginawa ng Panginoon? Ito, hindi ito inimbento ng tao eh. Ito yung ginawa ng Diyos so that alam mong purihin mo siya. Purihin mo, nagkaroon tayo ng heavenly citizenship. Nagkaroon tayo, yung assurance, kaya nga yung ating kaligtasan, merong assurance siya eh. Yung assurance natin hindi man-made, hindi lang si Pastor Jess ang nagbigay sa inyo ng assurance ng salvation. Si God mismo, kasi nung ipinanganak ka sa langit ka eh. Meron kang citizenship sa langit. Ikaw ba papayag ka na ma-forfeit yun? Iingatan mo yung citizenship, di ba? Parang kunyari, pinagtrabahuan mo na maging US citizen ka. Ikaw ba ipiporfeit mo yon? Gumastos ka ng malaking pera, ang tagal na panahon mong hinintay yon, tapos ipoporfeit mo ba yon?
Hindi kinakailangan mag-abide ka sa law ng kung anong bansa man yun. Tama? Kung iyon man ay sa Middle East o sa Canada, Australia, mag-abide ka sa law nila. Kaya nga tayo mga kapatid, huwag niyong hayaan na forfeit ang inyong heavenly citizenship. Si Apostol Pablo, sinabi niya yan, our citizenship is in heaven, sabi sa Philippians. Testimony yan. Alam niyo ba itong ating pinag-uusapan ay testimony ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Jesus sabi niya kay Nicodemus, ang nakita namin sa langit, sabi ni Jesus, ang pinapatotohanan namin sa inyo, pero hindi ninyo tinatanggap ang aking patotoo. Ito ay heavenly testimony. Hindi ito simpleng bagay. Di ba, kung ikaw na naintindihan mo, di ba, na-overwhelm yung heart mo sa katotohanan ito. This is the truth. We are talking about reality ng heavenly things. Ito yun. Kaya nga nung sinabi ni Apostol Pablo doon sa may Ephesians chapter 2, we are now seated in the heavenly places. Parang hirap intindihin nun. Pero kung naintindihan mo ang rebirth, ang regeneration, kasi nga pinanganak ka sa langit. You are born from above. Nagkaroon tayo ng tinatawag na heavenly citizenship. Wonderful. Hindi po ba? Kahanga-hanga. Kaya nga ang sarap purihin ng Panginoon. Alam nyo ba, as you understand yung ginawa ng Diyos, doon lang nabibuild talaga yung faith. Kaya importante yung hearing and hearing the Word of God. Importante yon. Kasi lalo mo, nabubuksan ng mga mata mo, nakikita mo siya, and then alam mo ba, the more na nakikita mo siya, doon nagkakaroon ng tinatawag na degree ng worship. Kasi nakikita mo siya You worship Him na mas malalim kaysa dati. Kaya mahalagay na intindihan ninyo ang ating Diyos, naintindihan yung kanyang salita, at naiintindihan nyo yung kahanga-hanga niya magawa. At itong mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos, ang ikikwento ninyo sa inyong mga anak. Amen? Okay. So, miraculous birth. Nagkakaintindihan na tayo rito. Tama? Miracle yan. It is a miraculous birth. Recreation. Ito ang ating pag-uusapan. Sabi sa 2 Corinthians, tayo ay isa ng bagong nilalang. Okay? Kasi nga, dati, tayo ay kabilang sa lumang nilalang, sa old race ni Adam. Yung old nating pagkatao ay naghahari yung kasalanan, yung sumpa ng kasalanan, at yung kamatayan. Yan ang buhay natin sa mundo. Pero ngayon, nung dumating si Jesus, actually nagkaroon ng recreation. Yan ang isang wonder ng Biblia. Ang Book of John is all about new creation. Kasi kung babasahin niyo yung Book of John, ang pinag-uusapan ay yung sa umpisa pa lang, sa chapter 1 pa lang yung pagdating ng anak ng Diyos na para bang in the beginning, ginawa ang lahat, ganon. Actually, yung pinag-uusapan doon is the new creation. Ni-recreate ang purpose ni Christ, yung kanyang unang pagdating dito, ay i-recreate niya ang lahat ng bagay. Kasi yung unang creation, etong mundo na nawi-witness ninyo, bumagsak na to sa kasalanan, subject sa corruption. So ngayon, nung dumating si Jesus, kaya tiniis niya ang lahat ng bagay hanggang sa dulo. Sabi niya nga doon, to make all things new. Hanggang sa Book of Revelation, yan ang word Behold, I have made all things new. Sa Book of Revelation. Nag-usher na. Nung umakyat si Jesus sa langit, di ba? Nag-usher na ang new creation. Sa atin, nag-start ang new creation. Ang tawag sa inyo, mga kapatid, ay new humanity. Kayo ay mga bago ng mga tao sa bagong mundo na ginawa ng Panginoon. Yung mundo na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Wala silang ka-idea dyan sa new creation. Tayo, iba ng mundo kinikilusan natin Tama?
Nung tayo'y wala pa sa Panginoon, ang sentro ng ating buhay ay yung ating sarili. Tama? Yung sarili mo. Anong diskarte mo, anong gusto mo. Basta, anything about yourself. Yung family mo, yan ang primary concern mo. Pero sa new creation, ang center na ay si God na. At ang goal na natin sa new creation, at yamang kayo ay, kaya nga kayo kabilang sa tinatawag na heavenly citizenship, kayo ay kabilang na sa panibagong mundo na ginawa ng Panginoong Hesus. A new world. At tayo ay new humanity na pinaghaharian na ng Panginoon sapagkat tinanggap natin yung kanyang mga kautusan. Tama? At dito sa new creation, mga kapatid, alam ng Diyos na mahina itong katawan natin kasi nandito pa tayo, taglay-taglay pa rin natin yung katawan ni Adan. Pero namatay na tayo sa katawan ni Adan. Nalilito ba kayo? Nandito pa tayo kasi itong katawan ni Adan, babalik ito sa lupa. Tama? Pero taglay-taglay na natin yung katawan ng ikalawang Adan sa Espiritu. Okay? In due time, mamamatay tayo. Kasi nasa katawan pa tayo ni Adan eh. Pero hindi ka napatay pag namatay ka. Ito isang magandang hiwaga ito. Intindihin ninyo. Buhat lang kayo ay na-born again, tumanggap na kayo ng buhay na walang hanggan. Sabihin nga ninyo, everlasting life. Pag sinabing everlasting life, ay wala nang katapusan yan. Kaya tama yung sabi ni Jesus, kahit na mamatay ka, buhay ka pa rin. Alam niyo ba yon? Kaya ang tawag sa may Bible, pag namatay tayo, natutulog lang. Pero ang taong wala sa Panginoon, pag namatay siya, patay talaga siya. Putol siya sa Diyos. Wala siyang buhay, wala nag-ugnay sa kanya sa Panginoon. Wala siyang hope. Talagang punta niya impyerno. Pero tayo, pag namatay tayo, buhay tayo. Siguro ako, pag namatay ako, iiyakan niyo ako siyempre. Mahal niyo ako, hindi po ba? Iiyakan niyo ako, pero hanggang doon lang yan. Pero alam niyo sa inyong puso, nasa kapayapaan na ako. Natutulog lang ako. Yung katawan ko, kinakailangan bumalik sa lupa. Kasi ba, kailangan yun eh. Nagmula sa lupa, babalik sa lupa. Pero ang pag-asa natin, mga kapatid, dahil taglay-taglay mo na yung katawang panglangit, sa pagbabalik ni Jesus, sa tunog ng huling trumpeta, babangon ka na uli. Pero this time, ang iyong katawan ay hindi na yung katawan ni Adan. Yung katawan mo mismo, katawan na ng Panginoong Jesus, yung ikalawang Adan na. And that is the mystery. Mystery itong pinag-uusapan natin ha. Ibig sabihin ng mystery, misteryo, mahirap maintindihan ng ordinaryong tao ito. Ang makakaintindi lang nito, yung mga tumanggap ng Espiritu. Okay? Kaya nga pag dumating ang Panginoong Yesus, mabubuhay na tayo. Yung ikaw ngayon kapatid ay isa ng kumpletong tao. Bakit ko sinabing kumpletong tao? Siyempre pag namatay tayo, nagkaroon ng separation eh. Tama? Yung katawang panglupa mo, bumalik na sa alabok, yung kaluluwa mo na kay God, natutulog, papahinga. Hanggang kailan papahinga? Hanggang sa pagtunog ng ikalawang trompeta sa pagbabalik ni Jesus. At kapag tumunog yung yung huling trompeta, pinakahihintay-hintay natin lahat yun. Kaya ngayon yung climax ng gospel. Pinanabikan iyon ng lahat ng Kristiyano. Kasi yun na yung time of reunion. Oh, pastor, anong reunion yun? Reunion mo bilang isang kumpletong tao. Kasi mamimit mo na uli yung katawan mo. Magsasarib na uli yung kaluluwa mo at yung katawan mo. Magiging isa na uli siya. Pero yung katawan niya, hindi na yung katawang panglupa. Hindi na ito. Ito may defect ito eh. Di ba, problema nyo nga yung buhok ninyo, problema nyo yung ilong ninyo, problema nyo yung tangkad ninyo, problema nyo yung lahat, yung mga problema nyo lahat ang binigay ng Panginoon. Tama. Ayaw nyo kasi yung binigay ng Panginoon eh. Kaya gusto nyo pabago lahat. Pero alam nyo ba, sa muling pagbabalik natin, iba ng katawan yun.
Ibang katawan na, totally different. Naalala niyo ba si Jesus nung muling nabuhay? Di ba? Di ba nagkatawang tao siya? Ganitong katawan talaga kay Adan. Pero nung nabuhay siya mag-uli, hindi nga siya nakilala ng mga alagad niya eh. Yung sa Road of Emmaus, di ba? Di ba ang haba no, naglakad sila? Yung dalawang alagad niya, hindi niya alam, akala niya strangers yun. Tapos biglang tumatago sa pader. Ibang katawan yun. Hindi yun kaya nga yun ay katawang panglangit yun. Amen. Katawang panglangit yun. Ito katawang panglupa. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa may 1 Corinthians 15. Tayo ay ipinanganak sa katawang panglupa at muli kang bubuhayin sa katawang panglangit na. Amen? Kasi nga ipinanganak ka na sa langit eh. Kaya sa pagbabalik ni Jesus, tatanggapin mo na yung kabuuan nun. Amen? Yung kabuuan ng iyong heavenly citizenship. Hindi lang yung kaluluwa mo, kundi pati katawan mo. You are heavenly. Amen po ba? Matinding hiwaga to, kapatid. Masaya ba kayo? Ito yung hiwaga ng Panginoon. Ito yung binigay ng Diyos. Ito yung inihanda ng Diyos sa atin. Ito yung sinasabi sa may Bible na mga bagay na i-prepare ng Panginoon before the foundation of the world. Kaya nga, dapat mga kapatid, excited kayo sa pagbabalik ng Panginoong Yesus eh. Yan ang pinakaasam-asam ninyo kasi hinihintay mo na yung kabuuan mo. Magiging kompleto ka na eh. Kasi rito sa katawan ni Adan, kulang ka. Limited yung pangunawa mo, di ba? Habang tumatanda tayo, nag-short yung memory mo. Tayo nga ngayon eh. Kaya nga ako ngayon, kailangan ko na mag-record kasi kakalimutan ko na. Nagkaklag na yung iba, hindi ko na kayang maintindihan. Nag-deteriorate yung katawan mo unti-unti. Ganyan yung problema sa katawan natin ni Adan. Pero sa katawang panglangit, hindi na ganun. Ganito ha, ito pa yung mga hiwaga na gusto ko maintindihan ninyo. Hindi nyo napansin sa katawan ni Adan because of sin. Napaka-limited na ng kaya natin gawin. Tama? Pero alam nyo ba yung potentiality na binigay ng Panginoon sa inyo, napakataas? Kaya lang, because of our sin, hindi mo naaabot yung potential mo. Yung actuality mo at saka yung potentiality na binigay ng Panginoon sa iyo, hindi mo na maabot-abot. Hindi siya, kumbaga sa ganyan, ito yung potentiality mo na nung nilikha ka ni God, ito ang kaya mong gawin. Pero ngayon, ganito ka lang kasi because of your sin. Sa new creation, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, magpapantay na yan. Iba, pati pag-iisip mo, super sharp. Parang si Adan, papangalanan lahat ng mga hayop. Yung scientific names yun, ang dami nun. Papangalanan niya lahat. Lahat ng mga species. Amen po ba? Excited ba kayo? Wonderful, hindi po ba? Yan ang gospel. Yan ang mabuting balita. Hindi kasi ito na ituturo ng mga tagapagturo. At maraming tagapagturo na hindi ito alam. Ang alam nilang born again, yung basic lang, na born again ka, pinanganak ka sa langit, pero hindi niya galang ma-explain na maigi kung ano talagang hiwaga ng born again. Regeneration. You are born from above. Amen. Kaya nga, i-end na po natin. Kaya nga sabi rito sa 2 Timothy, who has saved us and called us with a holy calling. Na, mga kapatid, yung calling ninyo hindi ordinaryo yan. It is a holy calling. Ang taas ng pagkakatawag sa inyo. Not according to our works, but according to His own purpose. Siya yun eh, gawa niya yan eh. Amen? And grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity. Taglay-taglay niyo yan, kapatid. Wala makakaagaw niyan sa inyo. Protected yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Yung ating pinag-uusapan ay mapapasa inyo yan sapagkat iyan ay iniingatan ng Panginoon. Reserved in heaven para sa atin. Kaya nga ingatan ninyo, mga kapatid. Huwag na kayo mamuhay na tulad ng mga hentil. Kalimutan nyo na yung buhay sa mundo.
Kasi yung buhay sa mundo, yan yung mapoforfeit mo lang yung calling mo eh. Kaya nga sabi mo sa inyo, huwag nyo hayaan ma-forfeit. Amen? Ingatan nyo yung calling ninyo, yung heavenly citizenship ninyo, ingatan nyo yan. Amen po ba? Gusto nyo ba yung pati mga anak ninyo makaranas din ng ganito? O yung mga anak ninyo candidate sa mga pinag-uusapan natin. Kaya nga maging masipag tayo na ituro ito sa ating mga anak. Okay, next. Sabi niya, but now has been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Wow, ang ganda, no? Ni-reveal ito nung dumating ang Panginoong Yesus sa atin. Inabolish niya ang death. Alam niyo ba mga kapatid, yung kamatayan ni Jesus, ganito intindihin ninyo. Ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan ng kamatayan. Intindihin niyo yan. The death of death through the death of Christ. Namatay ang kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Kasi ang pinaka-problem ng tao yung kamatayan na bunga ng kasalanan. Namatay na po yung kasalanan sa atin. Kaya nga buhay ka na kapatid eh. Kahit na mamatay tayo, buhay tayo. Amen. Sabihin nga po natin, ako ay may buhay na walang hanggan. Tinanggap ko ito sa pamamagitan ni Jesus. Nananalig po ba kayo mga kapatid? Mapalad na nananalig sa mga katotohanan ito. Ito ay testimony ng Diyos. Testimony ito ni Jesus, hindi ni Pastor Jess. Ito yung hiwaga ng scriptures. Ito yung gospel. Kaya nga nung last week, may katwiran Sister Baby, nabitin daw siya. O ngayon, Sister Baby, buong buo na. May record pa to, mapapanood pa yan sa YouTube. Okay. So last verse, sabi ng Titus, but when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, He saved us. On what basis? Not on the basis of deeds. Hindi na yung gawa natin eh. Kasi yung gawa natin, wala, palpak tayo eh. Not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Hindi yun ang basihan. Hindi yung mabait ka ba o salbahe ka. Hindi na yun ang basihan. But according to His mercy, nag-act si God sa kanyang compassion. Nag-act si God sa kanyang faithfulness, sa kanyang loving kindness. Hindi niya tinignan yung ating kahinaan. Amen? But according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Nakita niyo yun, verse na yun? That is regeneration. Hinugasan ka lahat ng kasalanan ninyo. Amin nga basol. Totally wiped out. Cancelled. Yung certificate of death sa atin, kinancel yun ng Panginoon. That is the gospel. And renewing by the Holy Spirit. And ngayong ipinanganak ka sa Espiritu, naging bago ka, tapos pinanganak ka pa sa langit, hindi ka hanga-hanga yun, hindi po ba? Kayo po ba'y nakaranas ng isang dakilang himala? Taas ang kami na nakaranas ng dakilang himala. Amen. Whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. Kaya nga kayo mga tagapagmana. Amen. Tagapagmana kayo ng Diyos. Magalak kayo. Amen. Kaya nga tumanggap kayo na napakalaking blessing mga kapatid. Hindi yung blessings na yan, hindi yan kayang tumbasan ng salapi. Hindi yan kayang tumbasan ng anumang splendor ng mundong ito. Yan ang tinanggap nyo sa Panginoon. You become heirs of God. Mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. You are born in a living hope. Buhay ang pag-asa ninyo mga kapatid. Kahit na ang dami natin problema sa mundong ito, buhay ang pag-asa natin. Kaya tumingin kayo hindi sa buhay ninyo sa mundong ito. Tumingin kayo sa buhay na binigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Nang sa ganon, mapapalitan ng pagpupuri ang lahat ng inyong mga puso na nanalulupaypay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon,
Salamat po, O Lord, sa iyong kahanga-hanga mga gawa. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong katotohanan, sa iyong patotoo sa amin, Panginoong Diyos. Lord, this is the truth about your wonderful works, O Lord, that you have done sa pamamagitan ng muling kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. Salamat, O Lord, sa iyong habag. Kami, Panginoon Diyos, wala kami na i-contribute, O Lord God, sa kaligtasan ito. Ang lahat ng ito ay ginawa mo sa amin. Kaya nga, we rejoice, O Lord God. We praise you, Father God, sa lahat ng truth na ito. Ama, kahabagan po kami at patuloy pong kahabagan ng aming pamilya na maranasan din nila ang mga katotohanan ito. Pati sila, Panginoon, ay makaranas din ng buhay na walang hanggan na nagmumula lamang sa iyo. Father God, thank you, O Lord, sa lahat na tinanggap namin sa iyo sa hapong ito. At nawa, Panginoong Diyos, kahabagan po kami. Thank you, Father God, for everything. In Jesus' name, amen.